just one moment and just one touch from you. Put aside all distractions. I came for you. I came for you. I need you more than ever. Nothing else satisfies. All my life I surrender. I live for you. I live for you. I came for you.
Magandang araw po sa atin lahat. I am Revelyn S. Rosales, Church Leader. Ngayon po ay dadako na tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos na pinamagatan, Change to Advance. So ihanda na po ang ating mga puso at makinig po tayong mabuti upang tayo ay mapagpala ng salita ng Diyos na ihahatid po ni Pastor June Hernandez, Senior Pastor ng OGVC. Praise the Lord. So bago po tayo mag-start, ay nais ko po munang bumati ng Happy Father's Day to all and good morning to everyone. And also, bumabati rin tayo sa mga nakutunghay sa ating pong pagsamba sa araw na ito. So good morning po sa bawat isa po sa atin. So bago po tayo mag-start ay tayo po muna ay manalangin. So dala po ba natin ang ating pong mga Bible? Kasi po ganun po natin pinapahalagahan ang salita po ng Diyos. At ang salita po ng Diyos ay matatakpuan po natin sa ating pong Bible. So maganda po na habang tayo po ay nagpe-pray ay ilagay po natin ang ating pong mga Bible sa tapat po ng ating pong mga puso. As we pray. At tayo po ay manalangin sa mga oras po nito. Lord, sa mga oras po nito, salamat po Panginoon for another day that we can worship you in spirit and in truth, O Lord. At Lord, we commit to you ang aming pong pagsamba sa araw na ito. Pag-aaral po namin, Lord, na iyong salita. Samahan mo po kami, Lord. Lead us, Lord, by the power of the Holy Spirit. Guide us, O God. Pangunahan mo po kami and we pray, Panginoon, kung ano man po ang ituturo mo po sa umagang ito, ay ito po, Lord, ay ma-absorb po namin. Magbigay po ito sa amin po, Lord, ng pag-asa, kalakasan, encouragement po, Lord, sa buhay po nito, Lord. Marami pong salamat. We commit to you everything, O God, all the glory and all the honor and all the praises belongs to you. Salamat po. Ito po ang aming pundalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. So, ang pag-aaral po natin sa umagang ito ay matatakpuan po natin sa Philippians chapter 2, Philippians chapter 1. Is it Philippians chapter 1? Teka lang po Philippians Actually, chapter 1, verse 12 and 13 po yan. So, pwede po bang basahin po natin ng sabay-sabay? Now, I want you to know, brothers and sisters, that what happened to me has actually served to advance the gospel. Verse 13, as a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. Then sa verse 14, and because of my chains, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord, and dare all the more to proclaim the gospel with fear. So ang title po ng ating pong message is Change to Advance. Alam niyo po, meron pong isang pangyayari sa buhay po namin na yung akin pong anak po na si Junica, siya po is a nursing student during that time na nakagraduate at nakapagtrabaho po sa St. James at sa Binyan Doctors. Siya po ay nag-apply ng trabaho po going to New Zealand. Pero hindi po siya nakapasa. And she was very frustrated. So, meron po palang purpose po ang Panginoon bakit hindi po siya natuloy sa New Zealand at hindi po siya nakapasa. Kasi after a few months, ang New Zealand po ay dumanas po ng isa pong malakas po na earthquake. So hindi po natin alam kung ano po ang nangyari po sa kay Nika kung siya po ay nandoon. And siguro after a year lamang po noon, siya po ay nakapagtrabaho po sa UK. And during that time, medyo close pa ang UK sa Filipino nurses. At sila nga po yung parang batch na nauna
after po ng matagal na panahon na hindi po nagpapadala ng nurse sa UK. And purihin nga po ang Diyos dahil nakapunta nga po siya doon without, sabi nga po doon, ng malaking gastos. Kasi nga po ginamit po o sinagot po ng agency yung kanila pong mga gastusin. So, ang makikita po natin doon, may purpose po pala ang Panginoon. Bakit po nangyari yung pong mga bagay na yon? So, doon po kasi tutungo yung ating pong pag-aaral sa umagang ito. So, tignan lang po natin, ano po ba yung ating pong interrogative statement. So, basahin nga po natin, what will we do if we experience change in our life? Ano po ba ang gagawin po natin kung nakaka-experience po tayo ng mga pagkakakulong o pagkakakadena sa ating pong mga buhay? So, tatlo po yung ating pong points for today. So, basahin lang po natin. Number 1, don't dwell on the negative thoughts. Number 2, see the purpose of God. And number 3, have a positive attitude. It encourages everyone to do the same. So, puntahan lamang po natin muna yung first point. So, sabi po rito sa ating pong first point, don't dwell on the negative thoughts. Sabi nga po natin, negative thoughts. Verse 12, now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. So makikita po natin dyan sa nakakulay blue is that what has happened to me. May pangyayari po sa buhay po ni Apostol Pablo. At yung pangyayari nga pong ito ay masasabi po natin na hindi po maganda. Alam niyo po si Apostol Pablo, ito po ang isa po sa pinakamasipag, pinakamasugid na alagad po ng ating pong Panginoong Hesukristo. He went from one town to another town, he went from one city to another city, and he even went from one country to another country to preach the gospel of the Lord Jesus Christ, to reach out the lost for Christ. Nandun po siya, nagpapahayag po siya ng salita po ng Diyos. At dahil nga po rito, there will be an opposition. Opposition from the Jews and opposition from the Gentiles alike. Tinututulan po nila yung ginagawa po ni Apostol Pablo. Ganun naman po sa buhay po natin, di po ba? Pagka tayo po ay ginagamit po ng Panginoon, there will be an opposition. The enemy will never stop. So, ganun po yung ginawa po ng enemy kay Apostol Pablo. At makita po natin si Apostol Pablo, because of the opposition from the Jews and the Gentiles alike, saan po siya napunta? Napunta po siya sa isang kulungan, doon po sa Roma. So, eto po, nung sinusulat po ito ni Apostol Pablo sa iglesia sa Filipo, siya po ay nakakulong doon po sa Roma. Pero hindi po ito naging dahilan para siya po yung magtampo sa Diyos. Hindi po ito naging dahilan para tumalikod po siya sa kanya pong pananampalataya o para hindi na po siya maglingkod po sa Panginoon. Of course, the attack of the enemy is there. Alam po ninyo, pagka tayo po ay naandito sa mga ganitong katatayuan, nasa mga problema, nasa mga pagsubok, halimbawa, naandun po matindi po yung labanan, the enemy will attack us. At ito po nangyari po sa buhay po ni Apostol Pablo. Sabi nga po niya sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Sabi po ni Peter, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking someone to devour too. So ang kaaway, hindi po siya tumitigil. Naghahanap po siya ng masisila. At pagka naandito ka sa ganitong sitwasyon, doon matindi yung atake ng kaaway. At ang sabi nga po rito sa John chapter 10, verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. So naporito po yung kaaway para magnakaw, pumatay,
at magwasak po ng buhay ng isang tao. So the attack of the enemy is there. He will attack our mind. He will suggest negative thoughts. Ngayon, if we dwell on the negative thoughts, kasi po sasabihin po ng kaaway, kung mahal ka ng Diyos, kung nagmamalasakit sa iyo ang Diyos, bakit ka nakakulong? So he will attack our mind. Pero ang maganda po rito kay Apostol Pablo, mga kapatid, he did not dwell on the negative thoughts. That is our point. Do not dwell on the negative thoughts. Kung meron man pong tayo mga pangyayari na hindi po natin maunawaan o maintindihan sa buhay, huwag po tayo mag-dwell sa negative thoughts sapagkat aatakihin po tayo, ang ating pong mind ay aatakihin po ng kaaway. He will suggest bad thoughts, negative thoughts. Pero piliin po natin mga kapatid, kung hindi man po natin maintindihan ang mga pangyayari, piliin po natin na magtiwala po tayo sa Panginoon. Alam niyo po, meron po akong, nag-scan po ako sa Facebook at may nakita po akong isa pong magandang post at na-share ko po ito sa OGBC workers na meron pong isa po sikat na preacher na talaga pong ginagamit siya ng Diyos. Marami po marami po siyang nami-minister. At alam niyo po, yung preacher po na ito, he was used by God mightily, pero yung pong kanya pong anak ay na-rape. So, ito po isa pong matinding pangyayari sa buhay po nila, ang mag-asawa at ng kanila pong pamilya. So, of course, ang atake po ng kaaway nandoon. Kung mahal ka ng Diyos, kung nagmamalasakit sa iyo ang Diyos, bakit sa kabila ng iyong paglilingkod, ikaw ang anak mo ay na-rape? Pero hindi po niya pinili na mag-dwell po sa mga negative thoughts. Pinili po niya na magtiwala po siya sa Panginoon. At alam niyo po, alam po yung ginawa po niya mga kapatid, pagdating po ng linggo, na-rape po yung kanya pong anak ay Friday. Ngayon, pagdating po ng Sunday, sila pong mag-asawa o sila pong mag-anak ay nag-worship po sa Panginoon. At habang sila po ay nag-worship sa Panginoon, tumutulo po yung kanila pong luha. Doon po nila na-experience what is the meaning of a true worship. Na sa kabila po ng mga pangyayari ay nakuha po nila na magsamba at magpuri po sa Panginoon. Ganon din po yung ginawa po ni Apostol Pablo. Sa kabila po ng lahat, pinili po niya na magtiwala po sa Panginoon. Alam niyo po, naka-experience din po ako ng mga ganyang pangyayari. Siguro, hinahayaan po ng Diyos na maranasan po natin yan para lagi po natin yung maipapatotoo for the glory of God. At ilang beses ko na rin po itong naipatotoo na ako po ay minsan ay nagkaroon po ako ng sakit po sa baga. Nagkaroon po ako ng colored TB. At sabi nga po, nagkaroon po ng gamutan. Gumaling po ako. Pero pag ako po ine-x-ray, naando na po yung peklat, hindi na po nawawala yung sa x-ray para po may peklat o meron pong nodule. Then siguro after 3 years, naulit po yung sakit ko po sa baga, nagkaroon po uli ako ng TB. And this time, ay nagkaroon po ng tubig yung aking baga. Na pag ako po ay lumalakad, kapraso lamang ako po ay hinahapo. So tinanggal po yung tubig po sa baga at in-examine at ang sabi po sa akin po ng doktor, ako po ay meron pong cancer of the lungs. So whether it is true or not, yung marinig mo po yung ganun po mga pananalita, na sasabihin sa iyo is 6 months to 1 year na lang ang buhay mo, it is something. Pero umaatake po yung kaaway sa akin pong isipan. Ang sabi po ng kaaway sa akin, kung mahal ka ng Diyos, kung nagmamalasakit sa iyo ang Diyos, bakit sa kabila ng ginagawa mong paglilingkod ay magkakaroon ka ng cancer? Siyempre, meron po tayong mga katanungan, pero I do not dwell on that. And I choose to trust in the Lord.
Kaya nga po in our first point mga kapatid is we have to trust God. Sabi nga po rito sa next line po natin in Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all. With all. Sabi nga po natin with all. With all your heart. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Sabi po rito, and lean not on your own understanding. Huwag po tayo manangan sa sarili po nating pangunawa at karunungan, kundi tayo po ay magtiwala po sa Panginoon. Hindi man po natin maintindihan ang mga pangyayari. So that is the number one point here. Do not dwell on the negative thoughts. And number two, sabi nga po rito sa ating pong interrogative statement, what will we do if we experience change in our life? Number two, sabihin nga po natin, see the purpose of God. Sige po, see the purpose of God. Verse 12, basahin po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3, go! The gospel. Amen. Now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. Alam niyo po mga kapatid, pagka tayo po ay nagdwell sa negative thoughts, hindi po tayo makakapag-isip ng maayos, di po ba? Hindi po tayo, kumbaga, hindi sira po yung ating pong diskarte. Hindi po tayo makakapag-desisyon ng maayos. Tayo po ay tulala. Baka siguro nakatingin ka pero malayo yung tingin mo. Pagka tayo po ay nag-dwell sa negative thoughts, tayo po ay balisa doon. Pero kung tayo po ay hindi magdodwell sa negative thoughts, mga kapatid, makikita po natin yung purpose of God. Kaya nga po dito in number 2, we will see the purpose of God. Malinaw ang tingin mo, maliwanag ang tingin mo, parang sikat ng araw. Pagka hindi ka nag-dwell sa negative thoughts, kitang-kita mo ano yung ginagawa ng Panginoon. At ang sabi nga po rito, dahil si Apostol Pablo po, mga kapatid, hindi po siya nag-dwell sa negative thoughts, nakita po niya yung purpose of God. Ano po yung purpose of God? Yan po yung blue letter po natin, to advance the gospel. To advance the gospel. Yung po pala ang plano po ng Diyos, bakit po siya nakulong? Alam niyo po sa Panginoon, ang isang kaluluwa ay mahalaga. It is very precious. Ang isang kaluluwa po sa Panginoon. Kaya nga po sabi po doon po sa Luke chapter 15, pagka meron pong isang kaluluwa na nagbalik loob po sa Panginoon, ano po nangyayari sa kalangitan? Ano po sabi doon? Nagpepiesta po sa langit. Ang mga anghel po ay nagpepiesta dahil meron pong isang kaluluwa na nagbalik loob po sa Panginoon. Kaya nga po, mahalaga po sa Panginoon, mga kapatid, ang kaluluwa po ng isang tao. Kaya nga po dito sa verse 13 po natin, advance po natin yung PowerPoint. Verse 13. Hindi, yung next line lang. Malayo na pala. Ayan. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. Dahil po sa kanya pong pagkakakulong, ano po ang sabi po rito? It has become clear throughout the whole palace guard. Alam niyo po itong palace guard, ito po yung mga elite guard para po itong mga PSG sa ating pong panahon. And during the time of Paul, si Paul po siya po ay pinababantayan 24 hours a day.
And in every 6 hours, ay meron pong nagpapalit po ng gwardiya. So sa loob po ng isang araw, meron pong 4 na gwardiya na palit-palitan po na nagbabantay po kay Apostol Pablo. At ang mga gwardyang ito ay nakatanikala. Kasama po si Apostol Pablo. Hindi lang po basta ito nakakulong. Nakatanikala po ito. So just imagine, si Paul po na very anointed and his message is very strong. Hindi po natin alam, mga kapatid, kung ilan pong gwardiya, kasi po sa isang araw 4. Gaano po ba katagal si Apostol Pablo sa loob po ng kulungan? So, baka po yung majority of this guard ay nagbantay po kay Apostol Pablo. And Apostle Paul, because he is anointed and his message is so powerful, I'm sure that many of them know the Lord Jesus Christ. Marami po sa kanila ang tumanggap sa Panginoong Hesukristo. Just imagine, nakatanikala ka, kasama po si Apostol Pablo. Hindi ka tutulugan ni Apostol Pablo nang hindi niya na ipapahayag ang salita ng Diyos sa iyo. Di po ba? So, ang purpose po pala ng Panginoon, mga kapatid, why Paul was in prison is for the advancement of the gospel. Alam niyo po si Apostol Pablo, kung siya po ay isang tao na malaya, hindi po niya magagawa na abutin ang mga taong ito. Wala po siyang pagkakataon. Pero ito, mga kapatid, nakita po natin, ang Diyos gumagawa at kumikilos. Mahalaga po sa Diyos ang bawat kaluluwa. And ang sabi po rito, and to everyone else. Sino po ba yung everyone else dito? Ito po yung mga officials of the Caesar's court. Ito po yung mga opisyales na dumidinig ng kaso ni Apostol Pablo. Alam niyo po, mga kapatid, ang kaso po ni Apostol Pablo is all about yung tinatawag po nila na Christian sect. Iniimbestigahan po nila, ano ba itong sekta na ito? Is it another sect of the Jews? Or ito bang sekta na ito, is it a dangerous sect na magiging kalaban ng Roman Empire? So iniimbestigahan po nila ito. So hindi po maiiwasan na sa kanila pong pag-iimbestiga ay pag-aralan po nila ang Christian doctrine. At hindi rin po maiiwasan na dinggin po nila yung testimony po ni Apostol Pablo. And I'm sure na some of these court officials ay nakilala po nila ang Panginoong Hesukristo. Nagsuko po ng buhay, tinanggap po si Jesus. Kasi yun naman po yung message ng gospel. At yun po yung message na dala-dala po ni Apostol Pablo. For all the people know the Lord Jesus Christ. For the people know that Jesus Christ is the Lord and Savior. And I'm sure, mga kapatid, marami po sa kanila ang tumanggap sa ating pong Panginoong Jesus. So nakita po natin doon, very clearly, pagka hindi ka pala nagdo-dwell sa negative thought, you will see the purpose of God. Alam niyo po, ito pong nagdaan po na lockdown. Diba, dumaan po tayo sa lockdown because of this COVID-19. Alam po ninyo, 2.5 months po tayo. Tayo po ay nakulong sa ating pong mga tahanan. But I'm sure, ang mga anak po ng Diyos ay hindi po pinabayaan ni Lord. Ganun naman po ang Panginoon. Hindi po tayo pababayaan. Pero marami po ang naapektuhan because of this lockdown. Marami po ang nagutom at umasa po sa ayuda ng gobyerno. Pero makikita po natin, mga kapatid, pwede po kasing umatake po yung kaaway. Diba? Mag-insert siya ng mga negative thoughts sa ating po mga isipan. Pero kung makikita po natin, mga kapatid, yung purpose po ng Panginoon, why God allow it,
ay to advance pala the gospel of the Lord Jesus Christ. Alam po ninyo, sa panahon po natin, marami pong mga tao, even mga Christians, ang tumalikod po sa Panginoon. Marami po ang nakalimot po sa Panginoon. Pero because of this pandemic, marami pong tao ang nagbalik loob po sa Panginoon. Marami pong tao ang tumawag po sa Diyos. At dito po natin nakita, mga kapatid, yung talamak na pagpapahayag ng salita po ng Diyos. Di ba? Akala po ni Satan, mga kapatid, na isara po niya yung iglesia. Pero hindi po, mga kapatid. Lalo pong, kumbaga, ang iglesia hindi po na isara. Yung physical building lamang po yun na isara. Pero ang mga anak po ng Diyos ay nagpatuloy po sa pagsamba at sa pagpupuri po sa Panginoon. Ang mga anak po ng Diyos ay ginamit po yung technology to advance the gospel of the Lord Jesus Christ. Makikita po natin yung kabila pong mga live streaming. So makita po natin that meron po palang purpose po ang Diyos kung bakit po niya inalaw yung mga bagay po na ito. Another purpose of God is nagkaroon po ng quality time ang bawat pamilya. Nagkaroon po ng bonding. At another purpose po of God is nagkaroon po ng magandang, kumbaga yung hangin na ating pong nilalanghap ay naging, kumbaga parang nabawasan po yung air pollution. Dahil wala nga pong pabrika, wala nga pong sasakyan. Ang sabi nga po ay malaki po ang nabawas sa air pollution. Nakahinga po ang ating pong Mother Earth. So makita po natin dyan, yung purpose po ng Panginoon why God allow it is to advance the gospel of the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, kung meron pong mga pangyayari po sa ating pong mga buhay, minsan hindi po natin maintindihan eh. Pero piliin lang po natin, mga kapatid, magtiwala po tayo sa Panginoon. Alam niyo po, meron pong isang ginang na nakulong po sa kanya pong tahanan. Kasi po, meron po siyang 19 na anak. Ang pangalan po niya ay si Susana Wesley. At ang kanya po ang kanya pong dalawang anak na si Charles at saka po si John Wesley, kilala po yan, mga evangelists. Sila po ay mga missionary. Sa combined ministry po ng magkapatid na ito, ay nagkaroon po ng malaking impact doon po sa British Isles. So kung hindi po dahil po sa paghubog po ng nanay na ito na nakulong po sa loob po ng tahanan sa pag-aalaga sa kanya pong mga anak, ay hindi po mangyayari po yung mga bagay po na ito. Meron pa rin pong isa pong karakter, si Fanny Crosby. Alam niyo po, itong taon ito at 6 weeks siya po ay nakulong sa kadiliman. Siya po ay nabulag. Siyempre, kung titingnan po natin, may mga katanungan, pero he did not dwell on that, but he chose to trust the Lord. Siyempre, naandun po yung injection ng kaaway sa kanyang isipan, pero he did not dwell on the negative thoughts. At alam niyo po ba yung taong ito, may purpose po talaga ang Diyos eh. He became a mighty force for God through hymn and gospel song. Ginamit po siya ng Panginoon through hymn and gospel song na hindi po mangyayari kung hindi po siya nabulag. Di po ba may purpose ang Panginoon? And even, mga kapatid, sa buhay po ni Samson, sa ating pong next line. Ayan po si Samson, di po ba? So alam po natin, he was literally in chain sa arms at saka po sa legs. Kasi po siya po ay sumuway po sa Diyos. Siya rin po ay bulag. Siya po ay nakulong din po sa kadiliman. Binulag po siya dyan ng mga Pilisteo. At sa kahuli-huli po sandali, si Samson po ay nagsisi, humingi po siya ng kalakasan po sa
Panginoon at dinugo naman po ng Diyos ang kanya pong panalangin. At makita po natin dyan ay giniba po ni Samson yung pong pillars, yung poste na humahawak po doon po sa canopy kung saan napakadami pong mga tao. At marami po ang namatay. Kaya nga po, sabi po dito po sa ating pong next line is, Samson said in Judges chapter 16 verse 30, "Let me die with the Philistine." Then he fused with all his might, and down came the temple on the rulers and all the people in it. Thus he killed many more when he died than while he lived. Mas marami pa po siyang napatay na kaaway nung siya po ay namatay, nung siya po ay nakakulong, kisa po nung siya po ay malaya. Alam niyo po mga kapatid, mas maganda po na tignan po natin ang mga circumstances na dumadating po sa ating pong buhay as God-given opportunity. Ganun po natin tignan yan. Yung mga circumstances, yung mga pangyayari as God-given opportunity for the advancement of the gospel, for the advancement of the purpose of God. Kaya nga po, pagka may mga circumstances, ang dapat po natin gawin, magalak po tayo sa gagawin po ng Diyos. Sabihin nga po natin, magalak. Magalak po tayo sa gagawin po ng Diyos. At wag po tayo magtanong kung bakit po inalaw ng Diyos ang mga pangyayaring ito. And number 3 sa ating pong last point is, sabi nga po rito, what will we do if we experience change in our life? So number 3 na po tayo, have a positive attitude. Sabi nga po natin, have a positive attitude. So if we have a positive attitude, it encourages everyone to do the same. So basahin po natin sa verse 14. And because of my change, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord, and dare all the more to proclaim the gospel without fear. Ang sabi po ni Pablo, dahil po sa kanya pong pagkakakulong, dahil po sa kanya pong kadena, most of the brothers and sisters, mga mananampalataya, have become confident in the Lord and dare all the more to proclaim the gospel without, ano po sabi diyan? Without fear. So during that time, ang mga mananampalataya po, sila po ay natatakot magpahayag ng salita po ng Diyos. Bakit? Dahil baka po sila matulad po kay Apostol Pablo. Baka po sila makulong. Pero nung nakikita po nila si Apostol Pablo, kahit po siya nakakulong, talaga pong wala po siyang takot na ipahayag po ang salita po ng Diyos. At nakikita naman po nila yung magandang resulta, ba na wala po yung takot po nila. Nagkaroon po sila ng boldness. So si Apostol Pablo po, he became a good example. So tayo po pala, we can be a good or bad example. We can influence other people. Pagka nagpakita po pala tayo ng positibo, it can influence other people also. Pero pagka tayo po ay nagpakita po ng negative, it can influence other people also. For example po, halimbawa, ako po na inyo pong pastor, halimbawa ako po ay nahihiya magdala po ng Bible. O ako po ay bumibigay po sa mga pagsubok ng buhay. O ako po ay nakikipag-compromise sa takbo po ng sanlibutan. What message will it bring to you? Diba ba? Anong mensahe ang dala-dala ko para sa inyo kung ako po ay ganon? Diba? It will discourage you. Pwede po yung gayahin din nyo, si pastor nga, ganun di kami, ganun na rin. Diba? Pero kung halimbawa po, nagpapakita po ng positive attitude tulad po ng ginawa po ni Apostol Pablo, it will also encourage others to do
the same. Kaya nga po, napakahalaga mga kapatid for us not to dwell on the negative thoughts. Makita po natin yung purpose of God. Bakit po inalaw po nito ng Panginoon? At dahil po rito, we can influence other people. Dito po sa ating pong next line, yan, kilala po natin yan, di po ba? Si Nick Vujicic. Alam niyo po yan, si Nick Vujicic, siya po ay Australian. He is a Christian, from a Christian family. Alam niyo, nung ipinanganak po yan, ay para pong ayaw po siyang hawakan ng kanya pong nanay. Pero later on, ay nakita po nila that it is a gift of God. Alam niyo po yan, si Nick Vujicic, wala po yung kamay, wala po yung paa. At dumating din po sa buhay po niya na nagtanong din po siya sa Panginoon. There are times na nag-attempt din po siya na mag-suicide, pero later on, nakita po niya yung purpose po ng Panginoon sa kanya pong buhay. Dati, hindi po niya makita yung purpose ng Panginoon. Nadidiliman po siya. Pero later on, mga kapatid, sa biyaya po ng Panginoon, nakita po niya yung purpose po ng Panginoon. At ang purpose po pala sa kanya ng Panginoon, bakit po inalaw siya ng ganyan is to advance the gospel of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po mga kapatid, ang sabi nga po dito sa next line po natin, today this dynamic young evangelist has accomplished more than most people achieve in a lifetime. Grabe po yung grabe po yung pagkagagamit po sa kanya ng Panginoon. Ang dami po niyang na-accomplish. Ang dami po niyang nadala sa Panginoon. Dahil po sa mga bagay po na ito. At ang sabi nga po rito sa next quote, if God can use a man without arms and leg to be his hands and feet, then he will certainly use any willing heart. So kung sabi nga po, tayo po ay higit po tayo na pwede po tayong magamit po ng Panginoon. If we have a willing heart, si Nick Vujicic nga po, wala po siyang hands and feet. Pero dahil po, he has a willing hands, siya po ay nagamit po ng Panginoon. So tayo po ay pwede po tayong magamit po ng Panginoon mightily. If we have, sabi nga po doon, if we have a willing heart. At alam niyo po mga kapatid, hindi ko lamang po nabasa ko po ito. Meron din pong isang tao na ipinanganak po na ganyan. Wala pong kamay at wala pong paa. Very frustrated din po siya. Pero nakita po niya yung buhay po ni Nick Vujicic. And he was encouraged. Just imagine that mga kapatid. Dahil si Nick Vujicic, nagpakita po siya ng good example. Naka-encourage din po siya ng tao na naandun po sa kanyang katatayuan at kalalagayan. Kaya nga po napakahalaga mga kapatid that sabi nga po rito sa ating pong pagwawakas, balik lamang po tayo sa harapan. So what will we do if we experience change in our life? Balikan nga natin yon, Ariel, doon sa bandang harapan. What will we do if we experience change in our life? Yan. So basahin nga po natin. Number 1, don't dwell on the negative thoughts. The enemy will attack us, but do not entertain it, do not dwell on it. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Number 2, see the purpose of God. So pagka hindi po tayo nag-dwell, nakikita po natin yung purpose po ng Panginoon sa ating pong buhay. And number 3, have a positive attitude. So, ano po tayo, it encourages everyone to do the same pagka nagpapakita po tayo ng positive attitude.
So tayo po lahat ay tumayo, tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Yes, Lord, sa mga oras po nito, kami po ay patuloy po, Lord, na lumalapit at dumudulog nga po sa inyo, Panginoon. Lord, marami pong salamat sa pag-aaral po namin, Lord, ng iyong pong salita, O God. Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na kung meron pong mga pangyayari po sa aming pong buhay, O God, makita po namin ito, Lord, is that as a God-given opportunity po, Panginoon, to advance the gospel, O God. Lord, wag po kami magtanong, Panginoon, bakit mo po inalaw, kundi, Lord, makita po namin to as a great opportunity po, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, Lord, that you are a loving God. You are a merciful God. You are full of grace po, Panginoon. Lord, hindi mo po ibibigay po sa amin ang mga bagay, Lord, na makasasama po sa amin po, Panginoon. But because, Lord, gagamitin mo po, Lord, ang mga bagay po na ito to advance your purpose, Lord, sa aming po mga buhay. To advance your purpose po, Panginoon, sa buong mundo, O God. Then, Lord, marami pong salamat, O God. All the glory and all the honor with thanksgiving. Ito po ang aming pong dalangin. Sa pangalan ng Jesus, ang lahat po ay magsabi po ng Amen. Kung tayo ay napagpala ng salita ng Diyos, kindly like, subscribe, and share our video. For more updates, you can visit us on our Facebook page and YouTube channel, Our God, the Victorious Church. If you are interested to know us more, you can contact us using the information below. Thank you and God bless.